Natili po tayong nakatayo. I want you to open your Bibles with me in the book of Luke, chapter 19. Luke chapter 19. Luke chapter 19, beginning verse 12 to 26. Babasahin ko po at hindi pong sundan sa inyong mga paningin. Verse number 12. He said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. But his citizens hated him and sent a message after him, saying, we will not have this man to reign over us. And it came to pass that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money. So, pera yung binigay. At yung unit na ginamit ay pounds. That he might know how much every man had gained by trading. Then came the first, saying, Lord, thy pound hath gained 10 pounds. And he said unto him, well, thou good servant, thou hast been faithful in a very little, have thou authority over 10 cities. And the second came, saying, Lord, thy pound hath gained 5 pounds. And he said likewise to him, be thou also over 5 cities. And another came, saying, Lord, behold, here is thy pound, which I have kept laid up in a napkin. For I feared thee, because thou art an austere man, thou takest up that thou layest not down, and reapest that thou didst not sow. And he said unto him, out of thine own mouth will I judge thee, thou wicked servant. Thou knowest that I was an austere man, taking up that I laid not down, and reaping that I did not sow. Wherefore then gavest not thou my money into the bank, that at my coming I might have required my own usury? And he said unto them that stood by, take from him the pound, and give it to him that hath 10 pounds. And they said unto him, Lord, he hath 10 pounds. For I say unto you, that unto everyone which hath shall be given, and from him that hath none, even that he hath shall be taken away from him. Maraming salamat po, pwede na po tayo na makakupo. Few days ago, I was reading this passage of Scripture. Makailang beses ko na rin nabasa itong passage na to. Pero it caught my attention, there are some details na hindi ko nakita nung una ko nababasa itong passage na to. Ito lamang pinakita ng Panginoon sa akin, gusto kong sama-sama nating pag-aralan. So, mayroong isang lalaki, pumalawag siya, sabi ng Bible, to receive a kingdom and to return. Pero bago siya umalis, he entrusted his wealth. He invested his wealth. Pinagkatiwala niya yung kanyang kayamanan. So, tinawag niya yung kanyang mga alipin at binigyan niya ng salapi ang mga ito. Binigyan niya ng pera ang mga ito. Very interesting. So, verse number 2, and he called his 10 servants. There were 10 servants, and delivered them 10 pounds. Ibig sabihin, each servant were given 1 pound. 10 servants, 10 pounds. So, mayroong isang pound, bawat servant. And said unto them, occupy till I come. Ipangalakal niyo ito hanggang sa dumating ako. Ngayon, sa kanyang pagdating, he called his servants. Then came the first saying, Lord, thy pound. Sabi niya, wala sa plural form yung pound na binanggit niya. Sabihin, isa lang talaga yung ibinigay sa kanya. Thy pound hath gained 10 pounds. It multiplied 10 times. Yung ibinigay ng Panginoon sa kanya. So, nandito yung 10 servants, they were equally given a pound. Pare-pareho yung binigay sa kanila.
Yung isa ay umani ng 10 pounds. Yung isa ay umani ng 5 pounds. Pero yung isa, hindi siya umani kahit ni isang pound dun sa binigay sa kanya dahil natakot siya. Itinago niya, hindi niya ginamit, hindi niya pinangalakal, hindi niya ininvest yung pera na binigay sa kanya. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanya. And he said unto them that stood by, take from him the pound. Kunin sa kanya. Yung isang pound, kunin. And give it to him that hath 10 pounds. Ibigay. Doon sa alipin na merong 10 pounds. Ito ang sagot ng ibang mga alipin. Lord, he has 10 pounds. May 10 pounds na siya. Bakit sa kanya ibibigay? Dapat doon sa merong 3 pounds lang, 4 pounds, 5 pounds. Siya yung pinakamarami, hindi sa kanya pa ibibigay. So there is an interesting question that I would like to answer this morning. Na kahit ako minsan nararanasan ko to, nararamdaman ko, I even ask myself about this. At marami sa atin, marahil tinatanong nyo rin ito sa inyong mga sarili. Few days ago, dumating po si Pastor Miles doon. Pinapagawa niya yung bahay sa tabi namin. Magiging kapitbahay namin siya. Bating ka, hindi ko na-expect na magkakakwentuhan kami. Siyempre, binati ko lang, good morning. Lumapit siya, lumapit din ako. Umabot ng 2 oras yung batiyan namin. Sabi ko sa kanya, Pastor, ang dami niyo na po mundong ginagalawan. Very complicated na po ang buhay niyo. Ikaw din, sabi niya. Ang gusto ko lang, simpleng buhay. I only wanted a simple life. Na yung iikutan kong mundo, gusto ko yung pamilya lang, church. Church, pamilya lang. Yun lang. Pero ang dami na po nating mundong ginagalawan. Minsan ay wala na tayong time kahit sa sarili natin. Nandun yung district, nandun yung FIBC, nandun yung mga pastors, nandun yung mga pastor's wife, nandun yung IBMA, nandun yung FBC, lahat na. Then may mga ministries pa dito sa church. May kari pa. Ang dami. I only wanted the simple. At ngayon, may bago naman, yung ako. Mas maraming oras ang inukuha sa amin. Nagtatanong ako, Lord, this is the kind of life that I want. I only wanted the simple life. Lately, yung pagtuturo ko sa FBC, ginibang ko na. So, kung mag-unload. At yung pagiging district leader sa West 1, ginibang ko na rin para mabawasan yung aking mga responsibility. Yung pagtuturo ko sa CLC2, ibibigay ko kay Kuya Paul. Ang dami ko na ginagalawan ng mundo. Pero, kahit magbawas ako, may nadaragdag. Lalong dumadami yung responsibility. Nagtatanong ko, bakit? Hindi mo pwedeng maging simple na lamang ang buhay. Nabasa ko to, kinuha yung nag-isang pound doon sa servant na tamad. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, wicked servant. So yung pagiging tamad pala, wickedness. Masama, kasamaan ang pagiging tamad. Amen? Mga nanay naman, samahan niyo dito. Amen! Paringgan yung anak niyo. Para tamaan. Hopefully tumalab. Yung pagiging tamad is wickedness. Amen? Amen! In fact, sabi ng Bible, huwag pakainin ang tamad. Even sa 10 Commandments. If you're going to read the fine lines sa 10 Commandments, nasabi ng Panginoon, thou shalt work. Magtrabaho ka. 6 days. Di ba? Ibig sabihin, kapag hindi ka nagtrabaho, anong tawag doon? Katamaran. Hindi mo nasunod yung utos na yun. It is a violation of the law. It is wickedness. It is sin. Kasalanan ang maging tamad. Amen? Amen. Nakasan niyo para naman makarinig ng anak ninyo. Napinggan lang na pinagkainan niya, hindi niya mahugas-hugasan.
Hindi aasa pa sa inyo. Okay, nasa na tayo? Ibinigay yung nag-iisang pound doon sa merong 10 pounds. So, nag-complain yung ibang mga servant. 10 na yung pound niya. Ba't sa kanya pa ibibigay? Alam niyo kung yung nakikita ko dito? There is a ongoing principle na nangyayari sa mundo natin. Hindi natin ito napapansin. Every day, nakikita natin ito, and believe it or not, na-experience natin ito. Pero hindi tayo aware. Yan yung tinatawag na altruism. Altruism. During the pandemic, yung main church na meron silang tinatawag na quick chat sa online nila. Merong mga pressing issues and controversial questions na sasagutin very quick lang, 3 to 5 minutes. At na-encounter ko itong word na ito, altruism. Altruism is the principle and practice of concern for the well-being or happiness of others. Madaling salita, nagiging unselfish ka at tumutulong ka sa iba without expecting any return. Unselfishness. Tumutulong ka sa iba. Pero ito yung principle ng altruism. The goodness showed somehow comes back at you. Yung ipinakita mong pagtulong, kabutihan, or generosity, babalik at babalik sa iyo. Sa ibang paraan, pero babalik at babalik sa iyo. Ang tawag natin doon is altruism. Paggawa ng mabuti, na wala kang hinihing kapalit, and yet, whether you like it or not, yung ginawa mo yun, babalik at babalik sa iyo. Hindi naman po sa mabuti nangyayari yun. Pag gumawa ka ng masama, babalik din sa iyo yung ginawa mo. One way or another, that deed, good or bad, will navigate itself going back to you. Babalik, babalik. Ngayon, kung mag-i-invest ka ng deeds na gusto mong mangyari din sa iyo, might as well good deeds na. Tama? Ayaw naman siguro na yung ginawa mong panggugulang sa iba, babalik din sa iyo, gugalangan ka rin. That is the principle of altruism. Ngayon tayo po bilang mga mananampalataya, umiikot yung buhay natin in 3 areas. Para masabi na ang isang Kristiyano ay faithful, kailangan nag-church siya. Meron siyang worship. Nag-worship siya. Second, nagbibigay siya. Consistent siya sa kanyang giving. Then third, may ministry siya. Nagsaserve siya. You worship, you give, you serve. Pag ginagawa mo itong tatlong ito, you are considered faithful. Let's say, you attend the church, you worship, may ministry ka, pero hindi ka nagbibigay. You are not considered faithful. Kasi kulang eh. O di kaya, nag-attend ka ng church, nagbibigay ka, pero wala kang ministry ginagawa. You are not still considered faithful kasi may kulang. Kailangan yung time mo, yung buhay mo, in your own capacity, pinapagamit mo pa rin sa Panginoon. Hindi mo kailangan maging choir member din. Hindi mo kailangan marunong ka mag-praise, marunong ka mag-song lead, marunong ka tumugtog. In your own capacity, we are all gifted by God through His grace na makapaglingkod sa Kanya doon sa mga ability na binigay ng Panginoon sa atin. At iba-iba tayo ng mga kapasidad. And we can serve God in that capacity. Hindi pa rin natin pwedeng gamitin excuse na hindi ko na kaya yung ginagawa ko dati. Well, kung hindi mo na kaya yung ginagawa mo dati, there is still you can do. Meron at meron ka pa rin magagawa para makapaglingkod sa Panginoon. Let me give you an example. Meron isang pianist sa isang church. All throughout her life, siya yung pianist sa church. Tumanda siya, naging senior siya. Marami na siyang na-train ng mga mas bata sa kanya kasi yung tumutugtog, so nawalan na siya ng ministry. Dahil mahina na, hindi na rin makalabas. Maglakad. Ang alam na niyang gawin, tugtog. Hindi na siya makatugtog sa church kasi marami na musician sa church. So ang ginawa niya, nag-post siya ng advertisement.
sa dyaryo. Tapos sabi niya, ganitong oras at ganitong araw, I'm willing to play the piano, your choice of song for you. If you are lonely, if you are bored, if you want to relax, I'm willing to play sa istasyong ito. Just tune up your radio on this station, on this day and time, I'm willing to play the piano for you. At maraming nag-respond doon sa kanyang ads. All throughout the week, yun ang kanyang naging ministry. Merong mga araw, mga oras, na tumutugtog siya, may listahan siya, nagagamit pa rin niya yung talent na binigay ng Panginoon sa kanya in that capacity. Hindi nga lang sa church, pero we don't know. Baka marami sa mga doon, sa mga yon ay mga church people. O baka marami sa mga yon ay magsusuicide na. They just want to hear some solemn songs. Pero nakapag-serve pa rin siya in that capacity. So you are considered faithful if you worship, you give, and you serve. Now, yung faithfulness natin, bakit natin kailangan maging faithful? Why are you striving to be faithful? Bakit gusto mong maging faithful? Of course, very obvious, ayaw kong ma-branded na hindi faithful, unfaithful. Gusto kong maging faithful. Bakit gusto natin na maging faithful? There are three motivating factors for our faithfulness. Three motivating factors for our faithfulness. Number one is blessing. I will worship so God could bless me. I will give so God could bless me. I will serve so God could bless me. Kung sa area yun, na umiikot ang buhay natin bilang Kristiyano, ginagawa natin yung tatlong yun because of God's blessing. Mag-church ako para i-bless ako ng Panginoon. Kailangan kong maging faithful sa aking giving para i-bless ako lalo ng Panginoon. Kailangan kong maglingkod para i-bless ako ng Panginoon. So, isa yun sa mga motivating factor kung bakit gusto natin maging faithful. Number two, aside from blessing is death of gratitude. Sa Tagalog, utang na loob. Alam naman natin lahat ang ginawa ng Panginoon, yung sakripisyo niya, namatay siya para sa atin, he was crucified on the cross, rose again the third day, all for our redemption. So parang napakalaki ng utang na loob natin sa Panginoon. The least we can do is to worship Him, to give, and to serve. There are those Christians who strive to be faithful because of their death of gratitude. Utang na loob nila. Pagpapasalamat nila sa Panginoon, ginagawa nila. That's the way they express their gratitude. Hindi ko alam. Baka dito, yun ang reason natin bakit tayo nag-church. Gusto natin i-express yung pasasalamat natin sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya by way of attending the church. O di kaya, generous tayo sa ating pagbibigay sapagkat ang Panginoon, naging generous siya sa atin. O di kaya naman, ang paraan natin ng pagpapasalamat sa Panginoon, yung paglilingkod natin sa Kanya. So that's the second motivating factor. The third is love. Aside from the blessing of God, aside from being grateful, third is love. We worship simply because we love God. We give because we love God. We serve God because we love God. Because of love. Ano ba yung tama sa mga ito? Actually, wala namang mali sa mga ito. I don't care what is your motivation sa pagtatapat natin sa Panginoon. Wala namang mali sa mga ito. Pero gusto kong makita natin yung mas malalim na dahilan kung bakit tayo nagtatapat sa Panginoon. There was a time na very prevalent yung slave market. Na yung mga black binibenta sa Europe
para gawing mga slave. Sa plantation nila, sa bahay nila, binibenta sila personal. Dadalhin sila sa market. At yung mga mayaman, mga negosyante, or mayaman ka, mamimili ka. There was this slave, hapon na, wala pa rin bumibili sa kanya. The reason is because napakaliit ng katawan niya, parang wala siyang magagawa. Di lang maliit. Pagkatapos, maliit ang katawan niya, pagkatapos maliit siya, pandak siya. Little statue. Pagdating ng hapon, medyo inubububo na siya kasi nasa exposed siya. So parang weak and sick. Walang bibili sa kanya. Kapag gano'n natira ka sa mga slaves, pinapatay ka na sa tinatapon. Collateral. At the last minute, nung magdidilim na, meron isang taong mayaman, lumapit dun sa auction. Sabi niya, how much is that? Tinignan niya, tatanong, mukhang mayaman, pinresyohan niya, times 3 dun sa original price niya. And to his surprise, bibili pa rin niya. So nagtanong siya, what would you do with this kind of slave? He is sick, he is weak, and with the price tag, you're still willing to pay for it. It's none of your business. Hindi. Pagkatapos, pinunta niya yung slave. Nasa kanya na yung susi, yung kanyang chain. Inalag yung chain sa paa, inalag yung chain sa kamay. Pagkalag nun, lumuhod yung servant, yung slave sa kanya, sa kanyang new owner. Sisilbihan niya. Tinayo siya. Ang tao na yun. Sabi niya, I bought you not to serve you. I bought you because I want you to be free. I want you to enjoy freedom. Taste it and experience it. Nagulat. Never in his life na meron siyang nakilalang ganito tao. Gumastos siya ng pagkalaki-laki para lang pangyayin siya. You're free. Sabi ng lalaki, pagkatapos tumaligod yung lalaki, lakana. Nung nakalayo ng lalaki, napansin niya yung slave na pili niya. Sumusunod siya. You're free! Go! Beat it! Nakalugod yung slave. No. I have never met a man such as you. Let me serve you for the rest of my life. At ulang hinto niyang hinalikan yung sapatos ng lalaki. Sabi niya, are you really committed to serve me with your life? Yes, I am. Nayo niya, pagkatapos binutasan niya yung tayo. It is a mark na merong nagmamayari. He can roam free, pero merong mark na nagsasabing someone owns me. Hindi siya pinili, kusang loob. Binigay niya ang buhay niya para paglipan. Yung bagong master niya. Ano yung motivation niya? Bakit niya ginusto? Bigay ang buhay niya, maglingkod sa bago niya. Dahil sa i-bless siya, there's no promise such as blessing. There's no reward. There's not even a salary. Sabi niya, to a man who redeemed me for such an amount, to serve is a privilege. Para sa kanya, pribileyo ang paglingkuran ng taong tumubos sa kanya. Church, if you will worship God with your heart, I hope it's not because of the blessing. Kahit sabihin natin na, Lord, it's
It's not because of the blessing, that's why I worship Him. Hindi mo mapipigilan yung nature ng Panginoon, He will still bless you. Lord, I just want to be grateful. That's why I worship You. Bakit ka nagbibigay? So that God will bless you. Kahit tanggihan na natin yung blessing ng Panginoon, because you give, nature pa rin ng Panginoon sa kulihan. Altruism. You serve, not because of the blessing, Lord. I just want to serve. But God will still bless you. The principle of altruism. What you did, you gave. Navigate its way back to you. Babalik at babalik yung ginawa mo na paglilingkod sa Panginoon. We serve not to be blessed, but because we have been blessed already. Amen. Worship is a privilege. Giving is a privilege. It should not be a burden. Serving is a privilege. It should not be a burden. Privilege po natin ang mga paglilingkod sa Panginoon. Hindi naman niya tayo kailangan eh. Maraming tao mas magaling sa atin. In fact, yung mga angels, kaya nilang gawin yung ginagawa natin ng mas higit pa. And yet God gave us the opportunity. Privilege lang natin na makapaglingkod sa Panginoon. So, i-enjoy natin yung pagbiministeryo natin sa Panginoon, and it should not be a burden. Minsan, privilege na nga, naghahanap pa tayo ng excuse not to worship. Or not to serve. Pag walang pakinabang sa'yo, parang napakadaling maghanap ng excuse. Pero kapag may pakinabang sa'yo, napakadaling humanap ng paraan. Tama ba? Worshiping God, serving God, and giving back to Him is a privilege. Kung natin kalimutan yan, is a privilege. Hindi kailangan ng Diyos yung mga binibigay natin. Hindi tayo kailangan ng Diyos para paglingkuran siya. His angels could do it better. Hindi tayo kailangan ng Diyos na i-worship siya. His angels could do it better. It is only our privilege na makapag-worship sa Kanya, makapagbigay sa Kanya, at mapaglingkuran siya. I-enjoy natin yung privilege na yun na binigay ng Panginoon sa atin. Let me point out one more verse. Luke chapter 17, verse 7 to 10. This is another parable involving yung servant dito. But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, nagsasaka siya, nagpapakain ng mga hayop, will say unto him, tinawag siya ng kanyang master, when he is come from the field, go and sit down to meat. And will not rightly say unto him, make ready wherewith I may sup, and gird thyself and serve me, till I have eaten and drunk, and afterward thou shalt eat and drink. Maghapon ng trabaho sa bukid. Nagsaka, pinakain yung mga alagang hayop, pagod na pagod. Pagdating ng hapon, umuwi na, yung master niya nandun sa bahay, nagpapahinga. Nakita niyo yung servant niya, pagod na pagod. Nasabi sa servant niya, paghanda mo ko ng makakain, magluto ka. Pakainin mo ko. Nasabi ng Bible, that he think that servant because he did the things that were commanded him. Pasasalamatan ba niya yung servant na yun? Dahil ginawa niya yung mga pinag-uutos sa kanya. Ang sabi ng Bible, I throw not. I think not. Hindi yung ibig sabihin ng I throw not. I think not. I don't think so. Sa palagi ko, hindi niya pasasalamatan. Why? So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. Mga wala kaming kabuluhang alipin. We have done that which was our duty to do. Ginawa mo lang kung ano yung ine-expect sa yung gagawin mo. Bakit ka pasasalamatan? Although,
ugali natin yung magpasalamat kapag mayroong ginawa para sa iyo. Bawa ikaw, nagtatrabaho ka sa isang company. 8 to 5, maghapon ang trabaho mo, pero may sahod ka. At di alam naman, kukunin mo yung sahod mo. Babayaran ka. May utang na loob ba sa'yo yung nagpapasahod sa'yo? Dahil nagtrabaho ka sa kanya? Wala. Kasi binabayaran yung serbisyo mo. You are being paid with your service. Therefore, hindi ka kailangan pasalamatan. Hindi lang sinasabi ng passage na to eh. Hindi kailangan pasalamatan ng master yung servant sapagkat ginawa lamang ng servant yung nire-require sa kanyang gawin. It is his obligation to serve. Hindi siya kailangan pasalamatan. But, if we serve beyond what is expected of us, pag naglingkod ka ng higit doon sa inaasahan sa'yo, or kapag nagbigay ka ng mas higit doon sa inaasahang ibibigay mo, then you are entitled for a gratitude. You were not commanded to do that. You went the extra mile. Then the master will have to thank thee. Kapag ginagawa lamang natin yung expectation sa atin, we are not giving or serving in actuality because we only did that which was expected of us as servants of God. The Lord will only thank us if we go beyond what is expected of us. Alam nyo, sa tithing na lang, 10%. Kapag binigay mo yung tithes mo, hindi ka actually nagbigay. Because you only gave back that which do not belong to you. Ibinalik mo lang sa Panginoon yung sa Kanya talaga. Hindi ka pa nagbigay nun. But if you will give more than tithes, doon ka pa lang talaga nagbigay sa Panginoon. You just did what is expected. When you attend church, wala pong utang na loob ng Panginoon sa atin kapag nag-attend tayo ng church na, oh Lord, nag-attend ako ng church, you need to bless me because I attended church, I worship you today. Wala pong utang na loob ng Panginoon sa atin. We are expected to worship on such a given time. But when we go beyond what is expected, then the Lord is under obligation to compensate yung sobra sa in-expect sa atin. So what makes a servant faithful? What makes a servant faithful? Kapag yung tatlong area na yun na iniikutan natin, yung worship, yung giving, at saka yung service, yung ministry natin, ay ginagawa natin not because of the blessing, not because of being grateful, not because of love, but because we felt it is a privilege na gawin natin yun sa Panginoon. Angels could do it better, pero binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na gawin ng Panginoon sa Kanya. It is a privilege. Then, the servant is faithful. Yan ang sabi ng Master. Well, good and faithful servant. Diba? Faithful servant. Faithfulness. Sa verse 26, ang sabi niya, for I say unto you that unto every one which hath shall be given. Bawat isa na meron, mabibigyan pa. And from him that hath none shall nawala. Even that he hath, pati yung natitira sa kanya, shall be taken away from him. Wala na nga siya, pati yung natitira, kukunin pa sa kanya. Ano yung makikita po natin dito? This verse can be interpreted two ways. Bilang mga Kristyano. We have been endowed with material blessing and ministerial blessing. Inagkalooban tayo ng Panginoon ng mga material na pagpapala at mga ministerial blessing. Ano yung mga material blessing natin? Yung trabaho mo, that's a blessing. Kumikita ka ng pera dyan. Yung career mo, that's a blessing. Kumikita ka ng pera dyan. Yung negosyo mo, that's also a blessing. Kumikita ka dyan. Minsan naman may mga nagre-regalo sa'yo.
Pag Pasko, may mga magbibigay ng aginaldo sa iyo. Kaya, merong ipinamana sa iyo. Those are material blessing. Sa trabaho mo, nakakuha ka ng project. That is a material blessing. Mataas yung sales mo sa iyong negosyo. That's a material blessing. Dati ng Pasko, may mga bonuses yung marami sa atin. That is a blessing. Maliban sa bonus, may 13-month pay pa eh. At pag pinagkain ng dalawang yun, para sa akin, wala naman eh. There's a thin line between the two na parang pareho lang. Pinagtrabaho mo pa yun? Hindi. Yan. Bibigay sa'yo. That is a material blessing. Yung mga estudyante, your allowances, pinagtrabaho mo ba yan? Hindi. And yet, binibigyan ka ng allowance. That is the material blessing. Kung nagtatanim tayo, yung good harvest, that is a blessing. Ito yung mga material blessing na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Pagdating naman sa ministry, may mga binibigay din ang Panginoon na mga ministerial blessing. Yung discipleship. That is a blessing. Meron kang ministry. Yung pag-awit sa choir, that is a blessing. Nakaka-awit ka sa choir. Pagtuturo ng bata, that is a blessing. May ministry ka sa mga bata. Yung pakikipag-fellowship, that is a blessing. In fact, that is a ministry actually. Yung nakikipagkwentuhan ka lang, nakikipag-interact ka, you have fellowship with one another, alam niyo ba? Malaking blessing yun. Imagine ninyo, darating ka rito, wala kang dati ng tao. Ngitiin mo ang sarili mo, anong isipin ng tao sa'yo? Ay, kumusta ka? Mabuti ako, ikaw, kumusta? Kinakauso mo sarili mo. Pero kapag may mga kasama ka dito, makikipag-fellowship ka, that is a ministry. Ikaw na bagong dating, may kakaman sa'yo, may kukumusta sa'yo, di mo siya kilala, pero i-entertain ka niya. That is a ministry, that is a blessing. Ministerial blessing. Yung leadership natin, sa mga ministries natin, sa church, that is a blessing. Blessing lahat siya na binibigay ng Panginoon sa atin. Pagdating sa ministerial, sa material blessing, meron sa atin maraming material blessing. Yung iba, mas maraming material blessing. Yung iba, ubod dami ng material blessing. Yung iba, konti lang, pero meron pa rin. Iba-iba yung antas ng mga material blessing na binibigay ng Panginoon sa atin. Ano yung basihan ng Diyos? Bakit iba-iba yung antas ng pagpapala ng Panginoon sa atin? Maalala niyo sa Old Testament, the 12 tribes? Ang sabi ni Joseph, doon sa kanyang katiwala, yung bunso, si Benjamin. Maraming nilagay niyo sa sako niya. As much as they can carry, sabi niya. Yung kaya nilang dalhin. Ibig sabihin, yung capacity ng blessing ng Panginoon ay nakadepende sa kakayahan nating dalhin yung blessing niya. Tama? Ngayon, pagdating sa New Testament, there's another parable na nagsasabing yung pagbibigay ng Panginoon ng talents sa kanyang mga servant. Ang sabi niya, yung exact word niya, according to their ability. Ayon sa kanilang abilidad. Meron binigyan ng 5 pounds, 5 talents, 2 talents, at 1 talent. Bakit iba-iba? Sabi ng Bible, according to their ability. Ibig sabihin, nakadepende, mga kapatid, yung blessing ng Panginoon, either material blessing or ministerial blessing, sa faithfulness ng servant. Pastor, sinasabi mo ba na dahil ikaw sa buhay, hindi ako faithful sa Panginoon? I don't know. Only you and God knows. So, paano natin i-define yung faithfulness? We all want it to be faithful. Faithfulness can be defined by 2 words. Honesty and consistency. Honesty and consistency. Honest ka, tapat ka, totoo. Tapos consistent. Hindi yung nagalit ka ng church ngayon, faithful attender ka na. Dapat, every worship, nandiyan ka para masabi faithful attender ka. Tama? Then sa lahat ng mga dealings mo, kailangan honest ka. Faithfulness, honesty, and consistency. The question, are you faithful?
Now, if you are faithful, why are you faithful? Bakit ka tapat? Bakit ka nagtatapat? Bakit gusto mo maging tapat? And let me end with this illustration. There is a boy by the name of Howard. Hirap niyang itaguyod ang sarili niya sa pag-aaral. So, ang ginawa niya, every afternoon, nagtitinda siya. Bahay-bahay, lalakad siya, nagtitinda siya. There was a time na sobrang pagod niya at gutom, pumatok na lamang siya sa bahay na natapakan niya para humingi ng pagkain. Pero yung nagbukas ang pinto, isang napakagandang babae, nahiya siya. So, hiningi niya, tubig na lang. Ngayon yung babae, alam niya, pagod itong batang ito, parang nangihina na. So, ang ibinigay niya, gatas. Ininom niya, nagpasalamat siya, at lumakas siya because of that bread. Lumipas ang panahon na pagtapos ng pag-aaral si Howard. At yung babae tumanda, nagkasakit, tumalo ba? Hospital. Pagdating sa hospital, walang gustong humawak sa kanyang case. Very rare ang kanyang disease and very serious. It just so happened na meron isang doktor doon, nakita niyang pamilya yung mukha ng pasyente niya. So he did his best. Nag-research siya para i-save talaga ang babae ito. At nagtagumpay siya. Now the day came, she will be discharged from the hospital. Katulad ng kinakatakot ng marami sa atin kapag na hospital, yung bill. Di niya alam paano yung babayaran yung bill. Pero yung doktor, in-order niya, billing office, dalhin sa kanyang opisina yung bill for approval. Hiningan niya yung bill. Pagkatapos, sinulat niya on the bottom right corner, paid in full with 1 glass of milk. Signed, Dr. Howard Kennedy. Siya yung bata na binigay niya ng isang basong gatas. Tapos dinala na yung bill sa kwarto. Yung babae, hindi niya alam kung paano yung bubuksan yung bill na yun dahil natatakot siyang makita yung figure ng babayaran niya. Binuksan niya. Tapos tumingin siya sa kisame, hindi niya alam paano yung babayaran yung figure niya. Napakalaki. Tinignan niya ulit, napansin niya yung sulat doon sa bottom right. Nakalagay doon, paid in full with 1 glass of milk. Signed, Dr. Howard Kennedy. Altruism. The good or bad that you do will come back. Alam niyo, hindi ka walang sa atin kapag sumasamba tayo sa Panginoon. It's not a waste of time. Nakupo ka ng 2 oras dyan, sisigaw-sigaw ka ni pastor, magbibigay ka, makakawin sa'yo yung binigay mo. Magpiministeri tayo, nag-practice tayo ng ilang oras ang Sabado, tapos yung mo muna, i-perform ng Sunday. Church, it's not a waste of time. It's a privilege. Privilege natin na ang Diyos, bagamat hindi niya tayo kailangan, binigay tayo ng pagkakataon na makapanambahan sa Kanya, na mapagsilbihan siya. Hindi na kailangan yung salapi natin, pero hindi niya pinagdamot yung pagkakataon na makapagbigay tayo sa Kanya. It is a privilege. Gusto kong mag-mature tayo sa ating spiritual life na when you worship God, when you give, and when you serve, it's not because of the blessing. Hindi dahil i-bless ka ng Panginoon. Given na yun. Sa ayaw mo at sa gusto, i-bless ka ng Panginoon. Pero huwag yun ang maging motivating factor. Huwag yun yung nagtutulak sa atin. Bakit tayo naging tapat?
kundi yung maramdaman natin, Lord, it is a privilege. On my part, it is a privilege. Hindi mo na kailangan suklian ito. It is all your